Natatakot akong gawin to pero recently ang daming nangyayari at ang daming taong nagsasabi sa akin na harapin ko na raw yung takot ko. At simulan ko na. Almost 2 years ago na yung huli kong entry dito sa YouTube. At sabi ko, sige nga, magko-commit na ako, sisimulan ko na ang daily vlogs. Well, hindi naman daily vlogs, regular na pag-upload ng vlogs. At ito na yung una kong entry. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Buji. At ako yung mahilig mag-storytime sa TikTok. Ako yung mahilig mag-Facebook, saksi, cycling advocate. At ngayon, nag-vlog na ako. Kung di nyo ba ako pina-follow follow nyo na ako. For our first vlog, after a very long time, gusto ko kayong dalhin sa isa sa mga hometowns ko. Itutour ko kayo doon. So, let's do this! Nandito na tayo sa ating destination, ang aking hometown. Nasa Santo Niño, Mega Wine, Bulacan na tayo. At ang ating first stop ay ang aking unang-unang bahay. Yung unang-unang bahay namin ng family. Wala lang, gusto ko lang bisitahin at dalhin kayo dito. So, let's go check it out. It's here. Sorry po. Kuya Alan, hello po. Ako lang. Wala bumisita lang ako. So, wala mag-vlog. Si Kuya Alan. Hello. Aming original kapitbahay. Hello po, Kuya Bobot. Wala, dumalaw lang po ako. Kasi Vlogger na talaga si Boy. hindi, tatry ko lang. First ko nga ito eh. First after a very long time. Parang gusto ko lang, sabi ko since pumunta rin naman ako dito. Kumain ka na? Kumain na po ako. Ay, salamat. Sa bahay. Konti lang. Hindi pwede pumasok. May ibang tao na dyan, di ba? Ayan, so ito yung bahay namin, yung unang-una naming bahay na nabili ng parents ko nung 5 years old ako. Kasi before, alam ko, nakikita lang kami sa mga kamag-anak o kaya sa probinsya. So, nung nakaipon yung parents ko, nakakita sila ng property na relatively mura and medyo payapa para mamuhay ang buong pamilya. 5 years old ako nung nag-move kami dito. Hindi na kami nakatira dito eh. Pero sa amin pa rin yung bahay, pinapaupahan namin. Kaya hindi ko kayo makadala sa loob kasi may mga nakatira na may umuupa. But it's here, my childhood. Naisip ko rin na dito ko kayo dalhin sa parang medyo unang vlog ko after a very long time. Kasi since I'm starting this new journey sa storytelling, which is vlogging, na-realize ko na bakit hindi ko kayo dalhin dun sa kung saan ako lumaki, kung saan ako nagsimula talaga. Ang humulma sa akin bilang isang tao. Grabe, dati playground to, ngayon chapel na siya. Wow, medyo ang laki ng pagbabago. Tagal ko na rin di nakakapunta dito. Parang last time I was here, mga 3-5 years ago. Tagal na. Ito may tennis court. Tennis court to dati. Ngayon hindi siya tennis court to. Parang ano siya? Wala. Ano ba to? Parang farm? Taniman ng saging. Init. Grabe. So yung nakita nyo kanina, si Kuya Alan yon. Hello. Tapos andun sa loob yung kapatid niya si Kuya Bobot. Sila yung parang tumayong brothers ng parents ko. Lalo nung nanay ko kasi yung dad ko OFW seaman siya. And yung mom nila, si Lola Greta, sumalangit nawa, siya yung parang siya yung tumayong parang nanay ng mom ko nung nagsisimula pa lang silang bumuo ng pamilya dito sa Bulacan. Ito yung mga bahay ng mga kalaro ko nung bata pa ako. Dito tumatakbo-takbo ko sa mga street na to, ganyan. Memories of childhood. Dito naglalaro kami ng mga langit lupa, patintero, tumbang preso, bangsak, tagu-taguan, habulan. Yan yung bahay namin from likod. Dati, ito, bagong dagdag na lang yan eh, pero balcony talaga yan before. Diyan kami tumatambay ng mga high school classmates ko. Tapos ito, meron siyang puno ng mangga. For some reason, pinutol nila. Naakit ko yan dati. Grabe, sobrang init.
balik tayo sa car. Kasi hindi rin naman ako makapasok. Alam mo, naisip ko, gusto ko simulan talaga yung vlogging journey kasi marami talaga akong kwento. Marami akong adventures, marami akong travel. Tapos yung nag-inspire talaga sa akin para magsimula ng... Sorry po, wait lang. Papasok na ako. Tapos yung nag-inspire talaga sa akin na mag-vlog full-time si Marvin Samaco at saka si Ivan De Guzman. Sila yung dalawang travel vloggers na nakasama ko sa Taiwan. Kung napapanood nyo yung content ko sa Facebook, sa TikTok, sa IG, sila yung mga YouTubers na kasama ko sa recent trip ko, kasama yung Klook tsaka yung AirAsia. Nga-inspire talaga ako ni Marvin tsaka ni Ivan na magsimula ng vlogging kasi parang ang ganda ng community dito sa YouTube. For the longest time, natatakot talaga ako na mag-vlog kasi parang wala kasi akong gamit. Ayun, ngayon sa phone lang ako nagre-record ng video. Tapos yung laptop ko sobrang luma na. Hindi ko pa kasi afford bumili ng ng DJI, ganyan, ng sports cam. Pero sabi ko, sige na nga, sisimulan ko na kahit phone. May struggle, mahirap, pero wala, kakayanin natin. Hindi naman sa hindi ko talaga afford, pero dami kasi akong binabayaran, dami akong gastusin. Lalo nag-share na ng mga financial dito. So hindi ko priority talaga yung camera at saka laptop. Sabi nila, simulan ko na daw. Tapos yung friend ko, si Higad Pating, si Marty Salva, sabi niya, kaya ko daw yan na cellphone lang. So ito ako ngayon, nagva-vlog at sana supportahan nyo ako, subscribe, like, and share. Ano bang gagawin ko sa vlog ko? Usually travel vlogs, living alone, living independently vlogs. Meron pa akong isang pinaplanong channel, yung Storytime Vlogs, Storytime by Buji. Hindi ko lang siya masimulan kasi yung vision ko sa kanya is gusto ko talaga nasa studio, may equipment, nakikipagkwentuhan ako sa mga tao para siyang podcast. Pero again, ko pa afford. So, manifest natin. Na-manifest ko na siya ngayon na this year, masisimulan ko na yung Storytime by Buji. Storytime by Buji na YouTube channel. At minamanifest ko din na magtuloy-tuloy itong vlogging ko. Kasi parang nakailang upload lang ako dun sa nung nag-attempt ako almost 2 years ago. Teka lang guys, parang naiihi ako. Punta tayo sa next destination natin. Sa isang town center dito sa Santo Niño, may Kawayan, Bulacan. Magi-CR tayo. At dalawin ko na rin yung isa kong kaibigan doon, yung dentista namin, si Doc Janine, na classmate ko din nung high school. Finally, wala pang 5 minutes yung drive mula sa luma naming bahay papunta dito sa Emma Town Center. At nandito ako ngayon sa may Robinsons Townville dahil makikiihi lang tayo. At dadalawin natin si Doc Janine. Grabe itong growing up dito sa Santo Niño. Itong Emma Town Center, wala pa talaga siya. Nung high school ako, ano ba lang to isang malaking field lang to before. At I think terminal lang to ng mga jeep, ganyan. Wala siyang walang kalaman-laman. Siguro mga 5 years, 10 years ago lang, nagkaroon ng Emma Town Center. Pero shit, ang daldal ko, grabe, naiihin na talaga. Hello. Hindi ko na kayo dadalhin sa CR. Anyway, going back to my story. Pero, such a nice thing na merong ganito ngayon sa may Kawayan. Sa Santo Niño at least. Kasi dati talaga, walang something dito. Mga tindahan lang, mga random stuff lang yung meron dito. Tapos, parang naalala ko, masaya na kami nung nagkaroon ng burger machine sa Jollibee. Kasi, wala talaga. Parang ang tambay lang namin nun every after class. Dun sa bahay ng mga friends namin o kaya sa mga nag-ibenta ng kwekot sa tapat ng school, which is pupunahan natin yung eskwelahan ko mamaya. Pero gusto ko lang makita kung anong merong bago. Kung may bago ba dito sa provinces. Actually parang wala. Pero pupunahan natin yung dentista ko. Sana nandito pa si Doc Jenny. Doc, nandito po si Doc Jenny. Yes po. Ay, yes. Pwede mo mag-hello lang. Opo, sige po. Sige, sir. Pasok ko na. Opo.
si Doc Jenny. Andiyan na. Surprise. Sir Buji. Doc Janine, pwede po magpa-root canal? Pag-dinner kami, gusto mong sumama. Anong oras yan? Hindi ko ba alam, actually. Sino kasabay mo? Michael. Sige, message mo. Ah. Kasi ako lang naka-duty doon eh. Ay, okay. Diba? Kabo. Gaya ko. Sorry po ate ha, sige. Thank Bye-bye. you, Lester nga. Nag-hello lang ako. Bye-bye. Hello. Thank you. Bye-bye po. Diba, meron siyang inaayos na ano. Sige po. Meron siyang inaayos doon na ngipin, tapos din-store ko siya. Anyway, pupunta na ako sa St. Mary's. Yun yung eskwelahan ko nung high school. Wala lang, dalaw lang tayo bago ako pumunta dun sa talagang pakay ko dito sa Bulacan. Nakabalik na ako sa car. Sobrang init. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kung nanonood kayo ng TikTok ko, malamang nakita nyo na si Doc Janine. Na-story time ko na rin nung time na na-aksidente siya nung high school kami. Tapos parang may doppelganger na nagpakita sa bus. Kasi field trip namin nung na-aksidente siya. Nakakala namin, nandun siya sa loob ng bus. Tapos may mga nakakita sa kanya na classmates namin. Pero yung reality, wala pala talaga siya doon. Kasi bago pa siya makarating ng eskwelahan namin, na-aksidente siya, tapos dinala siya kagad sa ospital. So hindi namin alam kung sino yung mga nakita ng classmates namin na siya raw. So anyway, si Doc Janine, grabe, sobrang successful na niya ngayon. Isa na siyang sikat na dentista dito sa Santo Niño. Sana puntahan niyo siya. Tooth Care Provider Inc. sa may Robinsons. Ayan na yung school namin, St. Mary's Academy of Santo Niño. Ayan na, the school we love. Hindi tayo makapasok ngayon kasi holiday. Para someday, makapag-tour tayo. Pero sige, bababa na nga din ako para since nandito na rin naman ako. Ito yung gate ng aming eskwelahan. Diyan kami pumapasok at lumalabas. Tapos, in front of it ay ang dating mga tindahan to. Pero ngayon nakabakod na siya. Hindi ko alam kung bakit. So tumatambay kami dyan, tapos yung mga nagkakating sa amin, nagtatago sa mga likod ng tindahan during the early morning. Bale, papasok sila, o magkikita-kita sila ng mga friends nila. Talagang binisto ko yung strategy nila, no? Papasok sila, siguro meron silang service, o kaya ihatid sila ng mga magulang nila. Tapos, hindi mo na sila papasok dun sa loob kasi once na nakapasok ka na sa school, hindi ka na makakalabas. Gagawin nila, tatambay muna sila dito sa may likod ng mga tindahan. Hihintayin nila yung mga friends nila. Hindi na sila tuluyang papasok. Dito ako graduate ng high school sa St. Mary's, pero nung elementary ako, graduate ako sa Notre Dame sa may Caloocan. Ibang storya pa yun kung bakit ako sa Caloocan nag-aaral. Pero grade 1 to grade 3, dito rin ako sa Santo Niño nag-aaral. Sabi ko nga kanina, 'di ba? 5 years old ako nung lumipat kami dito. So nung nag-aral ako, except nursery, yung daycare. Kasi sa Aklan ako nag-daycare. Simula kinder hanggang grade 3, dito ako sa Santo Niño nag-aaral. Grade 4 to grade 6 sa Caloocan, tapos high school dito na sa Santo Niño sa Bulacan. And look at this, grabe. Katabi nung St. Mary's ay ang parokya ng Santo Niño. Yan yung parokya ng Santo Niño. Itong church na to, nag-shape din sa ng childhood ko kasi wala akong kaibigan dito sa Santo Niño. Mga first friends ko talaga, aside from my neighbors doon sa may bahay namin, ay ang mga aktibong nagtateatro sa church. Isa akong artista dati. Isa akong theater actor ng isang theater-based or church-based theater organization na ang pangalan ay Dulahay. So, isa akong child actor. Tapos, mga naging friends ko is yung mga bata na nagsisilbi rin sa simbahan noon. Ang dami nagtatanong kasi nagsimula ako sa TikTok, ginagamit kong pangalan Lester. Yun yung real name ko. Tapos yung nickname ko is Buji. B-U-J-I. At originally dati iba yung spelling ng Buji. Pero dahil nung nagteatro ako dito, yung mga members ng Dulahay, sila yung nag-spelling na B-U-J-I yung spelling. At simula nun, yun yung ginagamit kong spelling. At well, yun din naman talaga yung nickname ko eh. So, yung mga taong nakakilala sa akin as Buji on a personal level, sila yung mga nasa high school, sila yung mga nasa Teatro Dulahay, sila yung mga kapitbahay ko nung bata ko. Kasi nung college ako, Lester na yung ginamit kong name.
tingnan nga natin kung ano pang meron sa loob or kung makakapasok ba tayo sa loob ng simbahan. Wala eh, parang sarado. Pero may katabing Jollibee dito. Merong isang maliit na parang mall na tinatawag namin na mall-mallan nung mga estudyante pa kami. Kain tayo kasi hindi pa ako nagla-lunch. Mag-Jollibee tayo doon. Ito din yung sinasabi ko sa inyong mall-mallan. Nung high school kami, siguro nung mga 4th year, 3rd year, bagong gawa lang tong marketplace sa arcade. At pinupuntahan namin to kasi aircon. Pero wala kami talagang pera para tumambay dito. Nakiki-aircon lang kami. Pero minsan, pag nakaipon-ipon o kaya may classmate naman libre, pupunta kami din sa second floor kasi meron dong videoke o kaya merong photo studio. Doon din nagpapaburn ng kanta dati. Ganun ako katanda. Nagpaburn ng mga CD pa noon. Pero ngayon, nagugutom ako. Kain tayo sa Jollibee. Medyo nakakatuwa kasi dati hindi ko talaga afford kumain sa Jollibee nung high school ako. Pero ngayon kakain tayo at kakainin natin yung gusto nating pagkain. Let's go. Sabi ang dami na rin bagong tindahan dito. Mga tatawid tayo. Ang init, grabe. Salamat po. Wow. Depindot na yung Jollibee dito. 9 in. Ilang oras po yung waiting time? 1 hour kalahati? Sige po ate. Baka pass na lang. Okay, salamat. Ako, ang tagal ng waiting time. 1 hour kalahati. Naku, hindi tayo, naudot ang pagja-Jollibee natin dito sa mall. Pero pasok na lang tayo sa tour na lang tayo sa loob. Simple lang yung mall na to talaga eh. Parang pag pupunta ka ng probinsya, ito yung vibe ng mga mall doon. Ganito yun. Wala rin tayo mapapala dahil department store na lang siya sa loob. Hindi na pala siya parang tambayan. Unlike before na parang tinatambayan siya ng mga tao. May bendahan ng appliances, may red ribbon. But that's it. Pero nagugutom na ako. Saan tayo kakain? Alam ko na kung saan tayo kakain. Balik tayo sa Emma Town Center dahil alam ko mayroong Jollibee doon. Hopefully, meron tayong makainan. Okay. Let's do this. Attempt number 2 sa pagla-lunch sa Jollibee. Miss 15004. May pwede kang gusto na tuna spicy. Serve na lang po. Sige. Serve tuna pie. Thank you. Yes po. Hello po. Sige, salamat. Sobrang daming tao sa loob ng Jollibee at sobrang ingay. Pero dito natin kakainin yung tuna pie sa loob ng sasakyan. Itong tuna pie, natutunan ko lang ito kainin nung college ako. Pero habang kumakain ako kanina ng Chicken Joy tsaka Jolly Spaghetti, na-realize ko na sabi no, saya. Nung high school ako, hindi ko afford yun. Hindi ko kaya. Yung baon ko kasi nun parang magkano lang. Basta mura lang yung baon ko nun na hindi afford. Kahit siguro parang Sunday lang yung kayang i-afford sa Jollibee. Pero ngayon, wala lang, madali ko na lang nabibili yung Chicken Joy, madali ko nabibili yung Jolly Spaghetti, minsan combo pa, di ba? Ito may tuna pie. At masaya ako na kaya ko na siyang bilhin ngayon na hindi ko pinag-iisipan na mahihirapan ako or hindi kaya ng budget ko. At sana yun yung wish ko sa inyo. Sana ma-afford nyo rin yung mga bagay na dati hindi nyo kaya at ngayon madali nyo na lang nagagawa.
may mga bagay pa din ako na gustong ma-afford na parang ngayon hirap na hirap pa din ako or kailangan ko talagang paghirapan na sana someday madali ko na lang siyang mabibili, madali ko siyang makukuha. Halimbawa, plane ticket papunta sa Europe. Hindi naman basta-basta makakabili ng plane ticket, kailangan ko pag-ipunan ko pa yon. O kaya pag may nakita kong gadget na gusto kong bilhin, unfortunately hindi ko pa kaya na yung biglaan na ay bibilin ko na to ngayon, kaya ng budget ko. Sana someday madali ko na lang siyang mabibili at sana kayo din ganun din yung grabe no, struggles. Pero don't get me wrong, masaya naman ako sa life ko. Sana lang maging easy yung mga bagay-bagay na pinapangarap natin. Ang drama, sige kakain na nga ako. Anyway, pagkatapos ko kumain, pupunta na ako sa lugar kung bakit talaga ako pumunta dito sa May Kawayan. So, let's do this! Kwento ko sa inyo kanina na nag-grade 1 to grade 3 ako dito sa Trinitas School. Ito yung eskwelahan na yun. At wala lang, nadaanan natin. Akala ko hindi natin mapupuntahan, pero oo nga pala. Actually, parang Trinitas College na siya eh. Very vague yung Trinitas College. Sobrang bata pa kasi ako nung nag-aaral ako dito eh. Kaya medyo konti lang yung naalala kong school memories. Naalala ko noon, tumutula ako nung bata ako. Tapos nag-represent ako ng eskwelahan. Sumali ako sa Bulprisa. Tapos parang galing na galing yung mga tao sa akin noon. Pero nung nandun na ako sa competition, nakalimutan ko yung line. Tapos umiyak na lang ako. Parang everyone was rooting for me, I remember. Gustong gusto ko ng mga tao. Maski yung mga nasa ibang eskwelahan, parang gusto nila ako manalo. Pero sa kalagitnaan nung tula ko, wala. Nakalimutan ko yung line ko. Tapos umiyak na lang ako. Grabe memories nung bata ako eh. No? Ngayon, parang natatawa na lang ako isipin. Halos every 3 years yung pagpunta ko dito sa lugar na to. Kasi tayo ay boboto. Yes, isa akong voter dito sa Santo Niño, May Kawayan, Bulacan. At kahit nakatira na ako sa Metro Manila, hindi ko pa rin napapalitan yung voter's ID ko. So, dito pa rin ako registered. Tapos, meron akong pinuntahang lugar dito. Kailangan magbigay ng ID kapag walang sticker yung sasakyan. Kaya lang, parang kailangan ko ata ng kailangan ko ng ID para bumoto. Papalitan natin ng SM Advantage card. Kuya, sorry po. Pwede ko bang palitan na yung ko? Yung ID po? Ng SM Advantage card. Kasi Paparada po ba kayo dyan, sir? okay lang ba? Baboto lang ako. Ang pating po kasi dyan sa Divido. Okay lang. Pwede kong bayaran ko na lang. Tapos mo yung passport, kunin mo Pero pwede ko mamaya ko lang. Pwede bang Gcash? Or may ATM ba dito? Mag-withdraw ako. Paano na lang po mamaya, sa banyo na po mamaya. Sige. Salamat. Baboto lang ako. Thank you. Ayan, pinayagan tayo. Nakuha ko yung ID ko. Let's go. Kahit dinadayo ko pa yung lugar na to para lang bumoto, gagawin ko kasi karapatan natin yung bumoto. Tsaka para sana to ikaayos ng ating bayan at bansa. Kaya sana kayo rin bumuboto kayo. At sana bumuboto kayo ng tama. Hindi kayo nagpapadala sa mga korap at sa mga siraulong kandidato. Kasi tayo rin apektado dyan sa huli. Pwede malaman yung precinct number. ID. Okay. Baviera po. Yes po. Parang ginawa kayo sa TikTok kayo nag-horror story. Ako yun. Hindi ako bumoto. Taga-Bulacan po kayo talaga. Dati. Pero mayroon pa rin kaming property. Tinagdadaanan ko kayo. Sabi ko, si sir. Talaga. Salamat. Ngayon nag-vlog ako YouTube. Pwede mo mag-hello kayo sa vlog ko. Boboto tayo. Boboto.
Finally, tapos na akong bumoto. Let's go! Grabe, parang mga 1 hour yung process from falling in line. Hindi, from finding yung pangalan ko sa pagpila, tapos sa pagboto. Is it worth it? Bumiyahe ako ng malayo, gumastos ako. I think okay naman kasi nakapunta rin ako dun sa lugar ng kabataan ko. Ano mo yun? And at the same time, worth it kasi bumoto ako para sa Pilipinas. Hindi ko alam kung mananalo yung mga binoto ko. Siguro hindi. Pero, let's see. Maganda sa feeling na nakaboto, in fairness. Kanina sa presinto nakakatuwa kasi merong isang volunteer doon na nakakilala sa akin. Sabi ko sa kanya gumagawa ako ng YouTube video at sana mag-subscribe sa lahat ng mga volunteers, sa mga teachers, sa lahat ng tumutulong para maging mapayapa at successful ang eleksyon na to. Maraming salamat po. Nangyana ako may mga tao. Anyway, i-follow nyo rin ako sa social media, sa Instagram, sa Facebook, sa TikTok, at Buji Babiera. Tuloy-tuloy pa rin yung paggawa ko ng content doon. At ayun, sana supportahan nyo ako dito sa vlogging content ko. Thank you very much and let's do this!